Isang malamig na kontrata ang sumira sa pangarap ng walang hanggan. Habang lumuluha si Amara sa kanyang trahe de boda, nagpapakaligaya naman sa isang marangyang suite ang asawa niya at ang kabit nito. Bayad na ang utang na loob ko sa pamilya mo. Wala kang kwenta't duro-duro ni Rafael. Ngunit isang matunog na sampal ang sumalubong kay Clara. Pinunasan ni Amara ang luha. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Kukunin ko ang inagaw nyo. Ngunit sapat ba ang puot para labanan ang isang lihim na naghihingalo? Wala akong pakialam sa kanya. Ginamit ko lang siya para maisalba ang kumpanya. Bayad na ang utang na loob ko sa pamilya niya. Kaya pwede ba, Clara, wag mo na siyang isingit sa usapan natin dahil suklam na akong makita ang mukha niya. Ang mga salitang iyon ay tumagos na parang bagong hasang patalim sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng nakapinid na pinto ng study room, nakatayo si Amara. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay nakapatong ang isang mamahaling kahoy na tray. Lulan ang paboritong kape ni Rafael na maingat niyang tinimpla. Kalahating oras niyang pinili ang pinakamagandang porselanang tasa. Tinitiyak na tama ang init at tamis dahil alam niyang pagod ang asawa at kailangan nito ng aruga. Ngunit ang init ng kape ay tila walang binatbat sa panlalamig na gumagapang mula sa kanyang mga paa paakyat sa kanyang dibdib. Hindi siya sumigaw. Walang luha na agad pumatak. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na walang tinig. Unti-unting namuti ang mga buko ng kanyang mga daliri sa higpit ng pagkakakapit sa gilid ng tray. Pakiramdam niya ay may nakabara sa kanyang lalamunan. Isang makapal at mapait na bikig na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang pamilyar na pader ng kanilang mansyon ay biglang tila naging isang malamig na kulungan na unti-unting kumikitid, dumudurog sa kanyang mga buto. Narinig mo ba, Amara? Isang pabulong ngunit nakakapasong tinig ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Lumingon si Amara at nakita ang matalim na ngiti ni Don Teofilo na nakatayo sa di kalayuan. Ang tiyuhin ni Rafael ay naglakad palapit. Ang bawat hakbang ay walang ingay ngunit nagbabadya ng panganib bago huminto sa kanyang tabi. Huwag kang mag-ilusyon. Patuloy ng matanda, ang boses ay puno ng panghahamak na binalot sa peking pag-aalala. Magtiis ka. Utang na loob mo sa pamilya namin kung bakit may pangalan ka pa sa lipunan, asawa ka lang sa papel. Kaya kung gusto mong manatili sa marangyang buhay na ito, isara mo ang iyong mga mata at takpan mo ang iyong mga tainga. Tumalikod si Don Teofilo at naglakad palayo, iniiwan si Amara sa gitna ng naghihingalong pag-asa. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa tasang hawak. Ang refleksyon ng kanyang pagod na mukha ay malinaw na nakaguhit sa maitim na kape. Unti-unti, isang patak ng luha ang nag-iwan ng munting alon sa ibabaw ng inumin, sinundan ng isa pa, hanggang sa hindi na niya mapigilan ang tahimik na pag-agos ng kanyang pagkabigo. Inilapag niya ang tray sa kalapit na mesa. Pinunasan niya ang ilang patak ng kape na tumapon sa sahig gamit ang sariling panyo, dahan-dahan, na parang pinupunasan ang sarili niyang durog na puso. Bumukas ang pinto ng study room ng walang babala. Napasinghap si Amara at napaatras. Nakatayo sa hamba ng pinto si Rafael. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo na walang bahid ng anumang pagsisisi, kahit nakita niya ang luhang nangingilid sa mga mata ng kanyang asawa. Sa likuran nito ay sumilip si Clara, may mapanuksong ngiti sa mga labing nakapinta ng matingkad na pula. Tila ipinagmamalaki ang kanyang pagkapanalo. Bukas ng umaga lilipat dito si Clara, malamig na utos ni Rafael. Ang boses ay walang kangiti-ngiti. Siya na ang magiging live-in personal assistant ko. Ayusin mo ang guest room sa tabi ng kwarto ko. Tumalikod si Rafael at muling isinara ang pinto. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan, nanatiling nakatayo si Amara sa malamig na pasilyo. Paano niya lalabanan ang isang tadhana kung saan ang mismong lalaking pinangakuan niya ng walang hanggan sa harap ng altar ay siya ring mismong naghuhukay ng libingan para sa kanyang puso. Ang umaga ay bumati ng walang sikat ng araw sa loob ng mansyon ng mga Lacuesta. Ang pamilyar na hapagkainan na dati ay saksi sa mga tahimik na panalangin at simpleng pangarap ni Amara ay tila naging isang malamig na entablado ng kasinungalingan. Ang tunog ng pagtama ng mga pilak na kubyerto sa porselanang pinggan ang tanging pumupunit sa nakakapasong katahimikan. Nakatayo si Amara sa dulo ng mahabang mesa. Sa kanyang upuan, ang pwesto na nakalaan para sa may bahay ng tahanan sa mismong tabi ni Rafael, ay nakaupo si Clara. Suot ng babae ang isang manipis at mapang-akit na blusa, prenteng humihigop ng kape habang tinititigan si Amara ng may mapanuksong ngiti. "Excuse me, Amara, but I think I'll sit here from now on."
matinis at puno ng pagmamalaking wika ni Clara. Ang boses ay sadyang nilakasan para umalingaw-ngaw sa buong silid. Mas kailangan ako ni Rafael na malapit sa kanya para sa mga schedules niya sa opisina. Besides, let's be practical. Ang asawang walang silbi ay parang lumang kasangkapan lang sa bahay. Nakakadagdag lang ng alikabok, nandyan nga pero wala namang pakinabang. Isang mabigat na paglunok ang ginawa ni Amara. Bawat salita ni Clara ay parang asido na unti-unting tumutunaw sa kanyang dignidad. Tiningnan niya si Rafael, umaasa na kahit isang salita ng pagtatanggol ay mamutawi sa mga labi ng lalaking pinangakuan niya ng buhay. Ngunit nanatiling nakatitig lamang si Rafael sa kanyang dyaryo. Walang emosyon, tahimik na kinukonsinti ang pambabastos na nagaganap sa kanyang harapan. Mula sa kusina ay lumabas si Manang Rosa, ang matandang yaya na nagpalaki kay Amara. Nang makita nito ang kalapastanganan ni Clara, nanginig ang mga kamay ng matanda sa galit. Humakbang si Manang Rosa pasulong, nakabuka ang bibig upang pagsabihan ang kabit ng kanyang alaga. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, mabilis na umiling si Amara. Isang matipid at malungkot na ngiti ang ibinigay niya sa kanyang yaya. Nagmamakaawang huwag nang palalain ang gulo. Sa ilalim ng mahaba at makapal na mesa ng mahogany, dahan-dahang inabot ni Manang Rosa ang nanginginig na kamay ni Amara. Isang mahigpit at palihim na pisil ang iginawad ng matanda. Sa simpleng haplos na yon, ay dumaloy ang isang mainit na pag-unawa, isang tahimik na pangako na hindi nag-iisa si Amara sa gitna ng mga halimaw na nakapaligid sa kanya. Tumikim si Rafael at ibinaba ang dyaryo. Sa isang maikling sandali, nahagip ng mga mata ni Amara ang pagbaling ng tingin ng kanyang asawa kay Clara. Hindi ito sulyap ng isang lalaking nagmamahal. Wala itong lambing o pagnanasa. Isa itong madilim at matalim na titig. Isang nakakakilabot na babala na tila may malalim na mensaheng nakatago sa likod ng malamig nitong anyo. Ngunit bago pa man mabigyan ng kahulugan ni Amara ang kakaibang sulyap na iyon, mabilis itong naglaho. Inilapit ni Manang Rosa ang isang malaking mangkok ng bagong lutong sabaw at inilapag ito sa gitna ng mesa. Sa isang mabilis at sinadyang galaw, iniunat ni Clara ang kanyang braso, kunwari ay aabuti ng lalagyan ng asin. Ang kanyang siko ay malakas na tumama sa gilid ng mangkok. Ang umaasong likido ay mabilis na umapaw at dumaloy ng tuloy-tuloy patungo sa mismong kandungan ni Amara. Napasinghap si Amara at mabilis na napaatras, ngunit huli na. Ang mainit na sabaw ay tumagos sa manipis niyang kasuotan. Ang hapdi sa kanyang balat ay tila apoy na kumakain sa kanyang laman. Napaiktad siya sa matinding sakit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang pinipigilan ang pag-iyak na gustong kumawala sa kanyang lalamunan. Mabilis na tumayo si Rafael mula sa kanyang upuan. Ang puso ni Amara ay tumibok ng mabilis sa pag-asang lalapitan siya ng kanyang asawa upang tulungan. Ngunit isang malamig na realidad ang muling sumampal sa kanya. Dumampot si Rafael ng isang malinis na tuwalya mula sa mesa. Lumagpas siya kay Amara na namimilipit sa sakit at naglakad patungo sa kabilang direksyon. Inabot niya ang tuwalya kay Clara na nakangisi at walang kahit na anong galos. "Are you okay, Clara? Nabasa ba ang damit mo?" Malumanay ngunit malamig na tanong ni Rafael sa kabit. Tuluyang tinalikuran ang asawang tahimik na lumuluha. Naiwang nakatayo si Amara, nanginginig ang mga labi. Ang matinding kirot sa kanyang puso ay mas nakakamatay kaysa sa nakakapasong hapdi ng nag-aapoy na paso sa kanyang balat. Ang hapdi ng paso sa balat ni Amara ay tila manhid na kung ikukumpara sa kirot ng kanyang pagkatao. Habang tahimik niyang nilalagyan ng malambot na gasa ang namumulang balat sa kanyang braso sa loob ng kanyang silid, walang pasabing bumukas ang pinto. Pumasok si Clara na tila siya ang reyna ng mansyon, nakahalokip-kip at may mapangmataas na tingin. Dumapo ang mga mata ng kabit sa kaliwang kamay ni Amara, kung saan nakasuot ang isang simpleng singsing na may brilyante, ang tanging pisikal na patunay ng sumpaan nila ni Rafael. "Hubarin mo na yan, Amara, nakakaawa ka lang tingnan," matalim na utos ni Clara habang unti-unting lumalapit. Hindi bagay sa isang talunan ang suotin ang singsing ng pamilya Laquesta. "It belongs to me now. Ako ang mahal ni Rafael, kaya ibigay mo na yan bago pa kita ipahiya sa harap ng maraming tao." Iniunat ni Clara ang kanyang kamay upang piliting hablutin ang alahas, ngunit mabilis na umatras si Amara. Walang luhang bumagsak sa mga mata ng legal na asawa. Sa halip, isang nakakapasong lamig ang pumalit sa kanyang karaniwang maamong mukha. Tinitigan niya si Clara mula ulo hanggang paa,
Hanggat walang pirma ng hukom ang anumang papel ng paghihiwalay, ako pa rin ang asawa, malamig at pabulong na wika ni Amara. Kahit anong ilusyon ang gawin mo sa kwartong ito, isa ka lamang bisita na maaari kong palayasin at itapon sa labas anumang oras na gustuhin ko. Kaya huwag mong susubukan ang pasensya ko. Napaatras si Clara, na bigla sa hindi inaasahang katapangan ng babaeng inaakala niyang duwag. Ngunit bago pa man makasagot ang kabit, isang pamilyar at mabigat na yabag ang pumasok sa silid. Masyadong matapang ang mga salita mo, Amara, para sa isang taong utang ang buong buhay sa pamilya namin. Nakatayo si Don Teofilo sa hamba ng pinto. Nakangiti ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata ang saya. Naglakad ang matanda papalapit at hinawakan ang balikat ni Clara na tila ipinagtatanggol ito. Huwag mong kalimutan, Hija, kung hindi dahil sa mga lakesta, matagal nang naibenta ang bahay at lupa ng mga Villanueva. Utang na loob mo sa amin ang bawat paghinga mo sa bahay na ito. Kaya matuto kang lumugar. Ang mga bagay na hindi naman talaga sayo ay dapat mong isuko. Ang mga salita ng Don ay isang malinaw na pagbabanta. Isang paalala na nakakadena si Amara sa pangalan ng utang na loob. Tahimik na umalis si Don Teofilo, kasama ang nagmamalaking si Clara. Iniiwan si Amara sa gitna ng nakakabanas na katahimikan. Nang tuluyang sumara ang pinto, dahan-dahang inabot ni Amara ang maliit na kahon sa ibabaw ng kanyang tukador. Mula rito ay kinuha niya ang isang lumang rosaryo na yari sa kahoy. Ito ang huling alaala ng kanyang namatay na ina. Mahigpit niyang hinawakan ang krusipiho, idinikit ito sa kanyang nagiinit na dibdib. Pumikit siya hindi upang humingi ng mahabang pasensya, kundi upang magmakaawa ng lakas na lumaban sa gitna ng mga demonyong nagbabalat kayong pamilya. Bandang hapon, habang naglalakad si Amara patungo sa beranda upang magpahangin, hindi sinadyang nahagip ng kanyang pandinig ang boses ni Don Teofilo sa kabilang bahagi ng pasilyo. Nakatalikod ang matanda, may kausap sa telepono. Ang boses ay maingat at may halong kasabikan. Opo, handa na ang huling yugto ng plano. Malapit na nating makuha ang lahat. Siguraduhin mong walang palpak sa mga papeles. Isang lamig ang gumapang sa batok ni Amara. Anong plano at sino ang kausap ng tiyuhin ni Rafael? Bago pa man siya makagawa ng hakbang upang mas makinig, isang kasambahay ang lumapit sa kanya na may dalang isang makapal na brown envelope mula sa legal department ng kumpanya. Dali-daling binuksan ni Amara ang sobre nang makapasok siya sa kanyang silid. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang nakasaad sa titulo. Isa itong dokumento ng paglilipat ng lahat ng kanyang minanang shares sa kumpanya papunta sa mga pangalan ni Rafael at Don Teofilo. Isang itim na pluma ang nakaipit sa huling pahina, tila naghihintay na lamang sa pagtatapos ng kanyang pagiging malaya. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang panulat. Ang pagpatak ng itim na tinta mula sa dulo ng pluma patungo sa ibabaw ng makapal na kontrata ay nag-iwan ng isang madilim na mantsa. Hindi pumirma si Amara. Sa halip na sumuko sa takot at ibigay ang lahat ng walang laban, nagpa siya siyang alamin ang katotohanan na nagtatago sa likod ng mga gawa-gawang utang na loob. Kinabukasan, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng mataas at malamig na gusali ng La Cuesta Corporation. Habang naghihintay na tawagin sa labas ng opisina ng asawa, hindi sinadyang mapansin niya ang isang nakabukas na folder na naiwan sa ibabaw ng lamesa ng sekretarya. Lumapit siya at tahimik na sinilip ang mga pahina. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga ulat sa pananalapi. May mga malalaking halaga ng pondo ang patagong inililipat sa isang hindi kilalang kumpanya. Isang kumpanya na ang nag-iisang pangalan na nakapirma bilang kinatawan ay si Don Teofilo. Bago pa man niya tuluyang masuri ang iba pang nakakabit na papeles, bumukas ang malaking pinto ng opisina. Lumabas si Rafael, ang mukha ay walang bakas ng tuwa nang makita ang asawa. Anong ginagawa mo rito, Amara? Wala akong oras sa mga drama mo ngayon, malamig na bati ni Rafael habang mahigpit na inaayos ang kwelyo ng kanyang suit. May maling nangyayari sa pera ng kumpanya, Rafael. Pabulong, ngunit mariing babala ni Amara, maingat na inilalapit ang sarili upang hindi marinig ng iba. Tingnan mo ang mga dokumentong ito. Ninanakawan ka ni Don Teofilo. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Tila naririnig ang isang walang kwentang biro. Huwag kang makialam sa negosyo dahil wala kang alam. Gagawa ka pa ng kwento para lang siraan ang pamilya ko. Umalis ka na dito, nakakaabala ka lang sa trabaho ko. Tinalikuran siya nito at akmang isasara na ang pinto.
Nasaktan man sa muling pagtataboy, hindi pinalampas ni Amara ang matinding pamumutla sa mukha ng asawa at ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito habang hawak ang doorknob. Sa kabila ng mga masasakit na salita na dumurog sa kanya, dahan-dahang lumapit si Amara. Tahimik na inilabas ang isang maliit na lalagyan mula sa kanyang bag. Ito ay isang sandwich na maaga niyang ginawa, pinalamanan ng paboritong timpla ni Rafael. Walang imik niya itong inilapag sa ibabaw ng kalapit na mesa ng kanyang asawa bago nagpa siyang umatras. Ang pagmamahal, gaano man paulit-ulit na saktan, ay hindi naglalaho sa isang iglap. Ngunit paglabas niya sa pasilyo, isang malagim na anino ang sumalubong sa kanya. Nakatayo si Don Teofilo, nakapamulsa at may nakakakilabot na ngisi sa labi. Masyado kang mausisa para sa isang babaeng nakikitira lang. Mababang banta ng Don habang humahakbang papalapit kay Amara, tila isang ahas na sinusukat ang kanyang mahinang biktima. Pirmahan mo na ang kontrata habang may pasensya pa ako. Kung gusto mo pang humaba ang buhay mo at hindi matulad sa masaklap na sinapit ng iyong ina, matuto kang manara ng bibig. Nanlamig ang buong katawan ni Amara. Bago pa siya makapagtanong kung anong kinalaman ng matanda sa pagkamatay ng kanyang ina, nilagpasan na siya nito. Ang kanyang isip ay nagkagulo. Pilit tinatagpi-tagpi ang mga misteryong unti-unting lumalabas mula sa madilim na sulok ng pamilyang ito. Naglakad siya patungo sa pasilyo ng fire exit upang kalmahin ang sariling panginginig. Ngunit napatigil siya nang makita si Rafael na nakasandal sa pader, walang kasama at tagong-tago. Isang serya ng mabibigat na pag-ubo ang yumanig sa mga balikat ng lalaki, tila pinupunit mula sa loob ang sarili nitong baga. Namimilipit si Rafael sa sakit na walang sinumang nakakakita. Nang tuluyang humupa ang pag-ubo, inalis ni Rafael ang hawak na puting panyo mula sa kanyang bibig. Mula sa kanyang pinagtataguan, kitang-kita ni Amara ang isang bagay na tuluyang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso, ang mapulang mantsa ng dugo sa puting panyo. Hindi na nakapaghintay si Amara na makauwi sila sa mansyon. Nang makapasok si Rafael sa kanyang pribadong opisina kasunod si Clara, mabilis na sumunod si Amara at isinara ang pinto. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bulsa ng suit ni Rafael kung saan nakatago ang panyo. May sakit ka ba, Rafael? Nakita kitang umubo ng dugo sa pasilyo. Nanginginig ngunit maring tanong ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang pagsusumamo na naghahanap ng kahit kaunting katapatan. Napatigil si Rafael, ngunit sa isang saglit lamang. Bago pa man siya makasagot, mabilis na humarang si Clara, may sarkastikong tawa sa kanyang mga labi upang tabunan ang tensyon sa silid. Baka nagmamalikmata ka lang, Amara. Depensa ni Clara habang hinahawakan ang braso ni Rafael. Masyado lang pagod si Rafael dahil sa kumpanya at baka nakagat niya lang ang labi niya. Right, mahal? Huwag mo ngang gawa ng malalagim na kwento ang asawa ko. Hindi ikaw ang kinakausap ko, Clara. Singhal ni Amara, ang kanyang boses ay may kakaibang tapang na ngayon lang narinig ng dalawa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rafael. Rafael, sabihin mo sa akin ang totoo. Huwag mo akong daanin sa lamig mo. Sinalubong ni Rafael ang kanyang titig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng init, ngayon ay tila dalawang madidilim na balon ng kawalan. Upang maprotektahan ang kanyang lihim, upang hindi madamay si Amara sa panganib na dala ni Don Teofilo, kapag nalaman nitong mahina na siya, nagpa siya si Rafael na gamitin ang pinakamatalim na sandata. Mula sa drawer ng kanyang lamesa, kinuha ni Rafael ang isang makapal na dokumento at marahas na inihagis ito sa tapat ni Amara. Pirmahan mo na ang annulment papers na yan, Amara. Pagod na akong makita ang pagmumukha mo rito. Suklam na ako sa iyo, sa pamilya mo, at sa bawat segundong kasama kita, malamig na deklarasyon ni Rafael. Ang bawat salita ay binigkas niya ng may pilit na katatagan. Kahit na sa loob ng kanyang dibdib, ay tila may unti-unting nadudurog sa bawat sugat na ibinibigay niya sa asawa. Tiningnan ni Amara ang nakalatag na papel sa ibabaw ng lamesa. Ang titulong Petition for Annulment of Marriage ay tila nagbabadya ng tuluyang pagtatapos ng kanilang kwento. Ngunit sa halip na umiyak at tumakbo palayo, tulad ng inaasahan nila, humakbang si Amara papalapit. Hindi ako aalis, Rafael, maring sagot ni Amara. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, hinablot ni Amara ang makapal na dokumento. Gamit ang buong lakas ng kanyang nanginginig na mga kamay, marahas niyang pinunit ang mga papel sa gitna.
Ang tunog ng pagkasira ng papel ay pumunit sa nakakabinging katahimikan ng silid. Itinapon niya ang mga piraso sa mukha ni na Rafael at Clara. Hindi ko pirpirmahan ito. At hindi mo ako mapapaalis sa tabi mo hanggat hindi ko nalalaman kung anong katotohanan ang pilit mong itinuturing na kasinungalingan. Dagdag ni Amara bago mabilis na tumalikod at lumabas ng silid. Nang tuluyang sumara ang pinto at makasigurong wala na si Amara, unti-unting gumuho ang matigas na anyo ni Rafael. Napakapit siya sa gilid ng kanyang mesa habang pilit na hinahabol ang kanyang hininga. Lumuhod siya sa sahig, dahan-dahan at may panginginig, upang isa-isang pulutin ang mga punit na piraso ng papel na may pangalan ni Amara. Maingat niya itong itinabi sa kanyang bulsa, malapit sa kanyang puso, habang ang isang patak ng luha na matagal niyang pinipigilan ay tuluyang gumulong sa kanyang pisngi. Nang gabing iyon sa mansyon, habang ang lahat ay natutulog, palihim na pumasok si Amara sa silid-aklatan ni Rafael. Alam niyang may tinatagong ebidensya ang asawa. Gamit ang maliit na ilaw ng kanyang telepono, binuksan niya ang isa sa mga nakatagong drawer sa ilalim ng lamesa. Doon ay may nahanap siyang isang piraso ng papel. Isang reseta ng gamot para sa isang malalang sakit sa dugo. Ngunit nang basahin niya ang pangalan ng pasyente sa ibabaw ng reseta, hindi pangalan ni Rafael ang nakasulat, kundi isang banyagang pangalan na hindi pa niya naririnig kailanman. Bakit gumagamit si Rafael ng ibang pangalan para sa kanyang gamot? Bago pa man niya matapos ang kanyang pag-iisip, isang marahang tunog ng mga hakbang sa labas ng pasilyo ang nagpatayo ng mga balahibo ni Amara. Papalapit ang mga yabag sa pinto ng silid-aklatan. Dahan-dahan ang hawakan ng pinto ay nagsimulang umikot. Mabilis na kumilos si Amara. Sa kaunting segundong natitira bago tuluyang bumukas ang pinto, pumasok siya sa loob ng malaking closet ni Rafael at maingat na ipininid ang sliding door. Nagiiwan lamang ng maliit na uwang upang makasilip. Pumasok si Rafael, siya ay nag-iisa. Nang masiguro niyang nakasara ang pinto ng silid, doon lamang tuluyang binitawan ng lalaki ang kanyang matatag na anyo. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humawak sa kanyang dibdib, habang ang kanyang mukha ay namilipit sa hindi matatawarang sakit. Sa isang iglap, nanghina ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang bumagsak sa sahig. Walang ibang nakakakita sa kanya rito, kundi ang gabi. At si Amara na nakamasid mula sa dilim ng closet habang nakatakip ang sariling mga kamay sa kanyang bibig upang pigilan ang isang pagsigaw. Nakahandusay si Rafael sa malamig na sahig. Hinahabol ang bawat paghinga na tila bahuli na niya itong magagawa. Nanginginig ang buong katawan nito habang pilit na inaabot ang isang maliit na drawer sa ibabang bahagi ng kanyang lamesa. Kinuha niya ang bote ng gamot, dali-daling lumunok ng 2 tableta ng walang tubig, at nanatiling nakahiga doon hanggang sa dahan-dahang humupa ang matinding kirot na gumugulo sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang minuto, dahan-dahang tumayo si Rafael. Pumasok sa banyo upang maghilamos at iniwan ang silid upang magpahangin sa balkonahe ng mansyon. Nang masigurong ligtas na, lumabas si Amara sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, hindi dahil sa takot na mahuli, kundi dahil sa matinding habag sa nasaksihang kalagayan ng asawa. Lumapit siya sa mesa kung saan naroon ang drawer na binuksan ni Rafael. Sa tabi ng bote ng gamot, may nakita siyang isang luma at may kaunting mantsa ng tuyong dugo na kwaderno. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang bawat pahina ay naglalaman ng sulat kamay ni Rafael. Habang binabasa ni Amara ang mga salitang nakasulat, unt-unting gumuho ang kanyang mundo. Kailangan ko siyang saktan araw-araw. Kailangan kong ipamukha sa kanya na wala siyang kwenta para tuluyan niya akong iwan. Mamamatay na ako. Hindi ko kayang makita siyang umiiyak sa tabi ng aking kama habang unti-unti akong kinakain ng sakit na ito. Mas mabuti nang magalit siya sa akin habang buhay kaysa maranasan niya ang sakit ng pagkawala ko. Sa sumunod na pahina, mas naging madilim ang nakasulat. Nagsisimula nang maghinala si Tito Teofilo sa aking kalagayan. Mapanganib siya. Kapag wala na ako, alam kong kukunin niya ang lahat ng yaman ni Amara. Kailangan kong ilayo si Amara sa akin bago pa siya madamay sa kasamaan ni Tito. Patawad, mahal ko. Patawad kung kailangan kong maging demonyo sa iyong mga mata. Napaupo si Amara sa sahig. Yakap-yakap ang kwaderno sa kanyang dibdib. Ang kanyang pagtangis ay walang tunog, ngunit ang bawat patak ng kanyang luha ay mabilis na nag-iwan ng basang mantsa sa mga pahinang diary. Inilapit niya ang kwaderno sa kanyang mukha.
Inaamoy ang pamilyar na bango ng kanyang asawa na humalo sa amoy ng lumang papel. Ang kanyang buong puso ay napuno ng pagsisisi at matinding pagmamahal. Ang lahat ng kalupitan ni Rafael ay hindi dahil sa suklam, kundi dahil sa isang napakalalim at napakasakit na sakripisyo. Bago niya isara ang kwaderno, napansin niya ang huling maikling talata na nakasulat. May binayarang doktor si Tito Teofilo, si Dr. Arnaldo. May mali sa mga resulta ng huling pagsusuri ko. Kailangan kong malaman kung ano ang balak nila bago tuluyang maubos ang oras ko. Napatigil ang pag-iyak ni Amara. Isang bagong misteryo ang gumising sa kanyang isipan. May binayarang doktor si Don Teofilo? Dali-daling itinago ni Amara ang kwaderno sa loob ng kanyang damit. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at dahan-dahang binuksan ang pinto ng silid-aklatan upang bumalik sa kanyang sariling kwarto. Ngunit sa kanyang paghakbang palabas sa madilim na pasilyo, napatigil ang kanyang puso. Nakatayo sa kanyang harapan si Clara, nakahalokip-kip at may mapanuksong ngiti sa mga labing nakapinta ng matingkad na pula habang tinititigan ang kanyang basang muka. Isang nakakalokong tawa ang pinakawalan ni Clara habang dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni Amara. Ang bawat hakbang niya ay tila isang maninila na nakahanap ng biktima sa dilim. Umiiyak ka, Amara? Ano, nakita mo na ba ang katotohanan na matagal nang itinatago sa'yo? O baka naman nakita mo lang kung gaano kadesperado ang asawa mong itaboy ka? Wika ni Clara, ang boses ay sadyang nilalakasan para marinig ng kahit sinong maaaring magawi sa pasilyo. Nanatiling matatag si Amara. Bagamat ang kanyang puso ay kasalukuyan pang naghihilom mula sa mga nabasa sa diary, hindi niya hahayaang makita ni Clara ang anumang kahinaan. Dahan-dahang inayos ni Amara ang kanyang buhok at pinunasan ang natitirang basa sa kanyang pisngi. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na basta-basta matatakot. Hindi ko alam kung ano ang binabantayan mo, Clara, matapang na sagot ni Amara. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Pero kung iniisip mo na luluhod ako sa harap mo dahil lang sa nakita mo akong humihina, nagkakamali ka. Ang isang asawa na nakikipaglaban para sa kanyang tahanan ay hindi kailanman magiging talunan. Hindi inaasahan ni Clara ang sagot. Nawala ang ngisi sa kanyang labi at napalitan ito ng pagkainis. Akmang lalapit si Clara upang saktan si Amara, ngunit sa pagkakataong iyon, isang pintuan sa dulo ng pasilyo ang bumukas. Lumabas si Rafael, halatang galing sa balkonahe, at nakita ang dalawang babae na nagtatalo. Anong nangyayari rito? Malamig na tanong ni Rafael. Ang kanyang mukha ay pabalik na sa pagiging walang emotion, bagamat may bahid ng pagod sa kanyang mga mata. Mabilis na nagbago ang reaksyon ni Clara. Ang kanyang mukha ay agad na napalitan ng isang mapagkunwaring pag-aalala. Rafael, mahal, nahuli ko si Amara na nagtatago sa labas ng study room mo. Hindi ko alam kung ano ang hinahanap niya rito ng ganitong oras ng gabi. Baka may balak siyang kumuha ng mahahalagang dokumento. Tiningnan ni Rafael si Amara. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng paliwanag, ngunit ang bawat tingin na ibinibigay niya ay isang pagpapanggap. Amara, umakyat ka na sa kwarto mo. Huwag mo na akong abalahin sa mga oras na ito, utos ni Rafael. Ang boses ay pilit na pinatitigas. Tumingin si Amara kay Rafael. Sa sandaling iyon, hindi na lang niya nakikita ang isang lalaking malupit. Nakikita na niya ang isang lalaking naghihingalo, isang lalaking nagpapakita ng kalupitan, para lamang protektahan ang babaeng mahal niya. Sa halip na sumunod agad, lumapit si Amara at hinawakan ang braso ni Rafael, isang hawak na puno ng lambing at pangunawa na hindi inasahan ng lalaki. Magpahinga ka na rin, Rafael. Huwag mo masyadong puyatin ang sarili mo, malambot na wika ni Amara. Ang kanyang boses ay hindi lamang isang pagbati, kundi isang lihim na mensahe ng pagtanggap sa sakripisyo ng lalaki. Nakita ni Amara ang bahagyang panginginig ng mga kalamnan sa braso ni Rafael. Ang lalaki ay saglit na natigilan, tila hindi makapaniwala sa lambot ng paghawak ng kanyang asawa. Ngunit mabilis siyang bumitaw at tumalikod, hindi na muling tumingin sa dalawa. Naiwan silang dalawa ni Clara. Ang matalim na tingin ni Clara ay tila gustong sunugin ang pagkatao ni Amara, ngunit wala na ang takot sa puso ng legal na asawa. Naglakad si Amara papalampas kay Clara, at bago tuluyang makalayo, pabulong siyang nagsalita sa tabi ng taingan ng kabit. Ang kung mga taong nagtatago ng sikreto sa dilim, Clara, ay laging natatakot sa pagsikat ng araw. Bantayan mo ang bawat hakbang mo dahil baka sa susunod
Ako na ang hahawak sa hawla mo. Naglakad si Amara patungo sa kanyang silid. Dala ang diary sa loob ng kanyang damit. Habang si Clara naman ay naiwang nakatayo sa gitna ng pasilyo, nanginginig sa galit at sa kakaibang takot na dulot ng bagong Amara na kanyang nakaharap. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Amara. Sa loob ng kaligtasan ng kanyang silid, agad niyang ikinasa ang kanyang susunod na hakbang. Hindi na siya magiging biktima. Siya na ang magiging arkitekto ng kanyang sariling hustisya. Habang ang mansyon ay nilalamon ng katahimikan ng hating gabi, binuksan ni Amara ang kanyang laptop. Gamit ang kanyang mga koneksyon sa mga pinagkakatiwalaang board members ng La Questa Corp, sinimulan niyang alamin ang pagkakakilanlan ni Dr. Arnaldo. Hindi nagtagal, isang file ang lumabas sa kanyang screen. Ang lisensya ni Dr. Arnaldo ay matagal nang binawi dahil sa isang kaso ng maling diagnosis sa ibang probinsya. Isang kaso na pinunduhan ni Don Teofilo para palabasing aksidente. Isang matinding puot ang bumalot sa dibdib ni Amara. Hindi lamang pala si Rafael ang target. Ang mismong buhay ni Rafael ay ginagawang instrumento ni Don Teofilo para sa kanyang kasakiman. Kinabukasan, sa hapagkainan, ang hangin ay kasing tigas ng yelo. Habang nag-aagahan, napansin ni Amara ang bahagyang panginginig ng kamay ni Rafael habang humahawak ng baso. Alam ni Amara na ito ay epekto ng mga gamot na ibinibigay ng peking doktor. Rafael, kailangan nating magpatingin sa ibang espesyalista. Pabulong na wika ni Amara, hindi na inalintana ang presensya ni Clara na nakaupo sa tapat. Hindi sapat ang opinyon ng kasalukuyan mong doktor. Napatigil si Rafael sa pagsubo. Tiningnan niya si Amara nang may halong pagbabala sa kanyang mga mata. Wala kang alam, Amara. Huwag kang makialam. Alam ko ang lahat, Rafael. Matapang na sagot ni Amara. Ang boses ay sapat lang na marinig nilang dalawa. Alam ko ang tungkol sa diary. Alam ko ang tungkol sa mga maling gamot. At alam ko ang tungkol sa panlilinlang ni Don Teofilo. Halos mabitawan ni Rafael ang kanyang kutsara. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Takot na ang lihim na nagpapanatiling ligtas kay Amara ay unti-unti nang nabubunyag sa mismong kapahamakan nito. Bakit mo binasa ang diary? Pabulong na tanong ni Rafael. Ang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Sabi ko na sa'yo, lumayo ka. Gusto mo bang mapahamak? Kapag nalaman ni Tito na alam mo na ang lahat, hindi ka niya patatahimikin. Hayaan mo siyang sumubok, sagot ni Amara. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon na hindi pa nakikita ni Rafael dati. Hindi na ako ang babaeng natatakot sa banta ng iyong tiyuhin. Kung kailangan nating lumaban, lalaban tayo ng magkasama. Bago pa man makasagot si Rafael, bumukas ang pinto ng dining room. Pumasok si Don Teofilo, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pinagmamasdan ng tensyon sa pagitan ng dalawa. Mukhang may masayang usapan ang mag-asawa, pang-uuyam ng matanda habang humihila ng upuan. Rafael, may meeting tayo sa board mamaya tungkol sa pagbebenta ng shares. Siguraduhin mong handa ang lahat ng papeles. Tumitig si Don Teofilo kay Amara, isang ngising nakakatakot ang sumilip sa kanyang labi. At ikaw, Amara, napansin ko na marami kang ginagawang pananaliksik sa mga folder ko sa study room. Mag-ingat ka sa mga kinakalikot mo, Hija. Baka sa susunod, hindi na lang salita ang ibibigay ko sa'yo, kundi isang ticket papunta sa lugar kung nasaan ang ina mo. Ang banta ay direkta. Ang banta ay malupit. Ngunit sa halip na yumuko, tumingin si Amara ng diretso sa mga mata ng Don. Isang ngiting mapaghamon ang sumilip sa kanyang mga labi. Don Teofilo, ang mga taong nakabaon sa utang na loob ay madalas na nakakalimutan na ang lahat ay may bayad. Ang kasalanan mo sa ina ko at ang panlilinlang mo kay Rafael, lahat ng iyan ay may katumbas na presyo. Tumayo si Amara, kinuha ang kanyang bag at tumalikod. Iniwan niya ang 3 taong tuliro at gulat sa kanyang inasta. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Don Teofilo pagkatapos nito, ngunit isang bagay ang sigurado, ang digmaan ay nagsimula na. Pagkalabas ng mansyon, mabilis na tinawagan ni Amara ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Gawan mo ng paraan ang pagpapaschedule ng secret medical examination para kay Rafael sa isang ospital sa ibang lungsod. Ngayon din, habang naghihintay ng taxi, naramdaman ni Amara ang isang sasakyang itim na dahan-dahang humihinto sa kanyang tabi. Ang bintana ay bumaba at mula rito ay nakita niya ang isang taong hindi niya inaasahang makita sa harap ng mansyon. Ang anak ng doktor na si Dr. Arnaldo. Amara Villanueva, tanong ng lalaki, kailangan nating mag-usap tungkol sa iyong ina.
Hindi nag-atubili si Amara. Mabilis siyang sumakay sa sasakyan ng lalaki. Ang loob ng kotse ay amoy lumang papel at alikabok. Tila isang tagong imbakan ng mga lihim na matagal nang ibinaon sa limot. Ang lalaki ay nagpakilalang si Lucas, ang anak ng doktor na si Dr. Arnaldo. Alam kong ikaw ang nag-iimbestiga sa kaso ni Dr. Arnaldo, panimula ni Lucas habang nagmamaneho ng mabilis palayo sa mansyon. Hindi aksidente ang pagkamatay ng ina mo, Amara. At hindi rin aksidente ang pagpapanggap na sakit ni Rafael. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking operasyon ni Don Teofilo para kontrolin ang bawat ari-arian ng pamilya Villanueva at La Questa. Ibinigay ni Lucas kay Amara ang isang maliit na flash drive. Nandyan ang mga original na record ng blood test ng ina mo. Pinilit ni Don Teofilo ang tatay ko na falsify ang resulta para palabasing may malubhang sakit ang ina mo, na naging dahilan para mapilitan siyang ilipat ang lahat ng kanyang shares sa tiyuhin ni Rafael. Nanginginig ang mga kamay ni Amara habang hawak ang flash drive. Sa gitna ng kanyang galit, isang pait ang bumalik sa kanyang alaala. Ang mga araw na nakita niyang naghihirap ang kanyang ina habang pinipilit uminom ng mga gamot na ibinibigay ni Teofilo. Kailangan nating ilabas ito sa tamang oras na dagdag ni Lucas. Pero mag-ingat ka. Alam ng mga tauhan ni Teofilo ang bawat galaw mo. Hindi ka naligtas sa mansyon. Bumalik si Amara sa mansyon ng hating gabi na. Pagpasok niya, sinalubong siya ng isang matinding katahimikan. Ngunit pag-akyat niya sa kanyang kwarto, nakita niya ang pinto na bahagyang nakabukas. Pagpasok niya, halos tumigil ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga gamit ay nagkalat sa sahig. Ang kanyang mga drawer ay nakabukas at ang lahat ng kanyang mahahalagang dokumento ay nawawala. Bumukas ang ilaw sa sulok ng kwarto. Nakaupo si Rafael sa kanyang kama, mukhang galing sa isang matinding pag-aaway sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Saan ka galing? Tanong ni Rafael. Ang boses ay puno ng pagod at takot. Sinabihan na kitang huwag lumabas. Pinapasok ni Tito ang mga tauhan niya sa kwarto mo habang wala ka. Hinahanap nila ang diary. Nasaan ang diary, Amara? Hindi sumagot si Amara. Sa halip, nilapitan niya ang kanyang asawa. Nakita niya ang isang pasa sa gilid ng mukha ni Rafael. Sinasaktan ka na niya, hindi ba? Dahil hindi mo maibigay ang diary, sinasaktan ka na niya? Yumuko si Rafael at napahagulgol. Ang matapang at malamig na CEO ay wala na. Ang natitira na lamang ay ang lalaking naghihingalo na ang tanging hangad ay iligtas ang babaeng minamahal. Hindi ko na kaya, Amara. Kapag nalaman niyang wala sa akin ang diary, ikaw ang susunod niyang tatapusin. Dahan-dahang hinawakan ni Amara ang pisngi ni Rafael at pinunasan ang pasa nito gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi na nila tayo matatapos, Rafael. Dahil ngayon, hawak ko na ang susi para tapusin ang lahat. Ipinakita ni Amara ang flash drive. May mga ebidensya na tayo laban sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa hustisya para sa ating mga magulang. Ngunit bago pa sila makapagplano, isang malakas na katok ang gumimbal sa buong mansyon. Isang boses na puno ng kapangyarihan ang umalingaw-ngaw mula sa labas ng kwarto. Amara, Rafael, buksan niyo ang pinto! Alam kong nasa loob kayo! Boses iyon ni Don Teofilo. Kasunod nito ang tunog ng mga yabag ng maraming tao na papalapit sa kanilang pintuan. Magkatinginan ang mag-asawa. Alam nilang wala na silang takas. Mabilis na kinuha ni Rafael ang kamay ni Amara at hinawakan ito ng mahigpit. Tila ito na ang huling pagkakataon na magkakahawak sila. Ano man ang mangyari, huwag mong bibitawan ang flash drive na yan, bulong ni Rafael. Ang pinto ay nagsimulang mauga sa lakas ng mga sipa mula sa labas. Ang pintuan ay parang babagsak na sa lakas ng sipa mula sa labas. Sa bawat dagundong nito, tila unti-unting gumuho ang mundo ng mag-asawa, ngunit sa loob ng silid, ang pagkakahawak ni Rafael sa kamay ni Amara ay mas humigpit. Hindi ito hawak ng takot, kundi hawak ng isang lalaking handang harapin ang impyerno para sa kanyang minamahal. Huwag kang matakot, bulong ni Rafael. Ang boses ay mahina dahil sa kanyang karamdaman ngunit puno ng hindi natitinag na tapang. Sa isang mabilis na kilos, itinulak ni Rafael ang isang mabigat na aparador patungo sa pinto upang harangan ito. Ngunit alam nilang hindi ito magtatagal. Mabilis na kinuha ni Amara ang kanyang telepono at ginawa ang huling paraan na naisip niya. Tinawagan niya ang isang matagal na kaibigan ng kanyang ama na isang retiradong hepe ng pulisya. Tito, nasa panganib kami.
pabulong niyang wika sa telepono habang ang pinto ay unti-unti nang nagkakaroon ng bitak. Nasa mansyon kami ng Lakesta. Si Don Teofilo, sinusubukan kaming pasukin. Amara, manatili kayo sa loob. Padating na ang mga tauhan ko, sagot ng kabilang linya. Biglang tumigil ang pagsipa sa pinto. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakakilabot kaysa sa ingay. Pagkalipas ng ilang segundo, narinig nila ang boses ni Don Teofilo, kalmado ngunit puno ng lason. Rafael, alam kong nandoon ka. Alam kong hawak mo ang asawa mong nagtatangkang sirain, ang lahat ng pinaghirapan ko. Kung hindi mo bubuksan ang pinto, hindi ko lang kayo wawasakin. Susunugin ko ang mansyong ito kasama kayong dalawa. Amoy ng gasolina, ang unti-unting pumasok sa ilalim ng pinto. Ang banta ng matanda ay hindi biro, ang kanyang kasakiman ay walang hangganan. Rafael, hindi natin pwedeng hayaan ito. Wika ni Amara, ang kanyang mga mata, ay naghahanap ng paraan sa paligid ng silid. Ang bintana. Dahan-dahan nilang binuksan ang bintana na nakaharap sa hardin. Mataas ito, ngunit ito lamang ang tanging daan. Bago pa sila makalabas, isang malakas na pagbagsak ng pinto ang nagpakalog sa buong silid. Pumasok si Don Teofilo kasama ang dalawang lalaking nakasuot ng itim, ang kanilang mga mukha ay balot ng puot. Akala niyo ba ay makakatakas kayo? Nakangising wika ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi na nag-atubili si Rafael. Sa isang biglaang pagtalon, hinarang niya ang mga tauhan. Binibigyan ng pagkakataon si Amara na tumakbo patungo sa bintana. Ang labanan sa loob ng silid ay naging mabilis. Ang mga kamao at sipa ay nagtatama. Ang bawat galaw ay puno ng pait at desperasyon. Si Rafael, sa kabila ng kanyang panghihina, ay lumaban ng parang isang leon na pilit ipinagtatanggol ang kanyang teritoryo. Amara, tumakbo ka! Sigaw ni Rafael habang nakikipagbuno sa isa sa mga tauhan. Ngunit hindi iniwan ni Amara ang kanyang asawa. Sa halip na tumalon sa bintana, kinuha niya ang isang mabigat na plorera sa gilid ng lamesa at ipinukol ito sa direksyon ni Don Teofilo. Nagulat ang matanda na nagbigay ng sandaling pagkakataon kay Rafael na maitulak ang dalawang tauhan palabas ng silid. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulisya ay umalingaw-ngaw mula sa malayo, papalapit sa mansyon. Nang marinig ito ni Don Teofilo, ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang banta at lakas ay unti-unting naglaho, napalitan ng takot na mahuli. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palabas ng silid, iniwan ang mga tauhan na nagtatangkang tumakas din. Nang mawala ang panganib, dahan-dahang napaupo si Rafael sa sahig, hinihingal ng malalim. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga braso ay may mga pasa mula sa pakikipaglaban. Agad na lumapit si Amara at niyakap ang kanyang asawa. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak sa balikat nito. Ligtas na tayo, Rafael. Ligtas na tayo, pabulong na wika ni Amara. Ngunit tiningnan siya ni Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Amara, bakit ka bumalik? Dapat tumalon ka na lang sa bintana at tumakas. Tiningnan siya ni Amara ng diretso, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na walang kapantay. Hindi ako tumakas dahil ang buhay ko ay walang saysay kung wala ka sa tabi ko, Rafael. Hindi kita iiwanan, hindi na kailanman. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pulis ay pumasok na sa mansyon. Ang bagong umaga ay nagsisimula na. Dala ang pangako ng katotohanan na hindi na kailanman maitatago sa dilim. Matapos ang gabi ng kaguluhan, ang mansyon na dati ay kulungan ng mga lihim ay naging isang tahimik na saksi ng pagbabago. Nakaupo si Rafael sa kanyang kama sa loob ng ospital. Nakakabit ang mga tubo ng IV sa kanyang braso. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang mga mata niya ay nakatuon lamang kay Amara na nakaupo sa tabi niya, maingat na nagbabalat ng prutas. Hindi na kailangan ang mga salita. Ang bawat sulyap nila ay puno ng pag-unawa na dati ay hinaharangan ng mga kasinungalingan at pagpapanggap. Amara, basag ni Rafael sa katahimikan. Ang boses ay reyna ng panghihina, ngunit may himig ng katapatan. Bakit mo pa pinili na manatili? Pagkatapos ng lahat ng pananakit na ginawa ko sa'yo, pagkatapos ng lahat ng kasinungalingang itinanim ko sa isip mo, bakit? Dahan-dahang ibinaba ni Amara ang kutsilyo at ang mansanas. Hinawakan niya ang kamay ni Rafael. Ang kanyang mga daliri ay marahang sumuyod sa mga ugat na nakalitaw sa manipis na balat ng lalaki. Dahil sa bawat salitang masakit na binitawan mo,
Nakikita ko ang lalaking pilit na itinutulak ako palayo, hindi dahil ayaw niya ako, kundi dahil gusto niyang mabuhay ako. Sagot ni Amara, ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Rafael, ang pag-ibig ay hindi lang sa mga oras na masaya tayo. Ito ay ang pagpili sa isa't isa, kahit nasa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. At pinili kitang patawarin dahil alam kong ang sakripisyo mo ay ang pinakadalisay na anyo ng pagmamahal na natanggap ko. Isang mainit na luha ang tumulo mula sa mata ni Rafael, na agad namang pinunasan ni Amara gamit ang kanyang hinlalaki. Sa sandaling iyon, ang huling pader na naghihiwalay sa kanila, ang pader ng pride at takot, ay tuluyang gumuho. Inilapit ni Rafael ang kanyang mukha sa kamay ni Amara, ipinikit ang kanyang mga mata habang dinarama ang bawat haplos nito. Patawad, patawad sa lahat ng oras na pinaiyak kita. Patawad kung naging duwag ako para harapin ang sakit kasama ka. Tapos na yon, mahal ko, bulong ni Amara habang inlalapit ang kanyang noo sa noo ni Rafael. Simula ngayon, wala nang lihim, wala nang pagpapanggap. Haharapin natin ang bawat araw maging ito man ay maikli o mahaba. Hindi kita iiwanan. Sa gitna ng amoy ng antiseptiko at puting paligid ng ospital, isang matamis at mabagal na paglalapat ng kanilang mga labi ang naganap. Ito ay isang halik ng kapayapaan, isang selyo ng pangakong hindi na mababali. Walang pagnanasa, kundi purong pagmamahal at pasasalamat na sila ay kapwa-buhay at magkasama. Nang kumalas sila sa isa't isa, kinuha ni Amara ang diary ni Rafael mula sa loob ng kanyang bag. Kailangan nating ipakita ito sa mga awtoridad, Rafael. Ito ang magiging susi para mabulok si Don Teofilo sa kulungan. Tumango si Rafael, isang ngiti ng kapanatagan, ang sumilay sa kanyang labi. Gawin natin, pero pagkatapos nito, Amara, gusto ko nang simulan ang buhay na nararapat para sa atin. Walang mansyon, walang kumpanya, walang gulo. Ikaw at ako lang. Sa labas ng pinto, nakatayo si Manang Rosa, pinapanood ang mag-asawa na ngayon ay tunay ng nag-iisa sa kanilang mundo. Ang matanda ay nagpunas ng luha sa kanyang mga mata. Isang ngiti ng labis na kagalakan ang nakaguhit sa kanyang mukha. Ang pag-ibig, sa kabila ng lahat ng unos, ay muling namulaklak sa gitna ng pagkawasak. Ngunit habang sila ay nakatutok sa kanilang muling pagsasama, isang tawag ang pumasok sa telepono ni Amara mula sa pulisya. Mrs. Laquesta, may kailangan kaming ipaalam tungkol kay Don Teofilo. Natigil ang pagngiti ng mag-asawa. Ang nakaraan ay hindi pa tuluyang kumakawala. Mrs. Laquesta, nahanap namin ang sasakyan ni Don Teofilo sa dalampasigan ng Batangas. Ngunit, wala siya sa loob. Mukhang nagtangka siyang tumakas gamit ang isang bangka bago pa man siya maharang ng mga opisyal. Wika ng pulis sa kabilang linya. Naramdaman ni Amara ang paghigpit ng hawak ni Rafael sa kanyang kamay. Ang kapayapaang nadama nila kanina ay muling nabahira ng pangamba. Ibig sabihin ba nito ay nakatakas siya? Hindi namin masiguro, Mrs. Pero nakita namin ang isang note sa loob ng sasakyan. Para ito sa inyo. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang isang opisyal sa ospital at iniabot ang maliit na piraso ng papel. Nang buksan ito ni Amara, ang kanyang mga kamay ay muling nanginig. Sa ibabaw ng papel, may nakasulat na isang address ng isang lumang bodega sa labas ng lungsod at isang maikling mensahe. Kung gusto nyo ng huling pagtatagpo, halina kayo, dalhin nyo ang diary. Kapag hindi kayo sumipot, sisiguraduhin kong wala nang matitirang alaala ng inyong mga magulang. Huwag kang pumunta roon, Amara, banta ni Rafael, pilit na bumabangon sa kanyang higaan sa kabila ng panghihina. Bitag yan, gusto niya lang makuha ang diary para masunog ang huling ebidensya. Pero Rafael, sinabi niyang may kinalaman ito sa mga alaala ng magulang natin, sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi na natin siya pwedeng hayaan na patuloy na manakot. Ito na ang huling pagkakataon para matapos ang lahat. Sa kabila ng mga babala ng mga awtoridad, nagpa siya ang mag-asawa. Sa tulong ni Manang Rosa na nag-asikaso ng kanilang paglabas sa ospital, palihim silang nagtungo sa naturang address. Ang bodega ay isang abandonadong gusali na napapalibutan ng matatayog na damo at madilim na mga puno. Nang makapasok sila, ang hangin ay amoy kalawang at basang semento. Sa gitna ng malawak at madilim na espasyo, nakaupo si Don Teofilo sa isang lumang silya. Hawak ang isang maliit na lalagyan ng gasolina at isang lighter. Sa sahig sa tabi niya,
Nakakalat ang mga litrato ng ina ni Amara at mga lumang dokumento ng mga lakesta. Akala ko ay hindi na kayo darating. Nakangising wika ng matanda. Ngayon ilabas niyo ang diary. Kapag hindi, susunugin ko ang lahat ng kasaysayan ninyo dito mismo. Tapos na ang laro mo, Teofilo, sigaw ni Rafael, bagamat nanghihina ay nakatayo ng tuwid. Naka-live streaming na ang lahat ng pinag-uusapan natin sa mga pulis. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo ay sapat na para habang buhay kang mabulok sa bilangguan. Nanlaki ang mga mata ni Don Teofilo. Mabilis niyang kinuha ang lighter at itinapat sa gasolina. Kung hindi rin lang mapapasa akin ang lahat, walang makakakuha. Nagsimulang maghabulan ang tensyon sa loob ng bodega. Mabilis na kumilos ang mga pulis na nakapalibot na pala sa paligid ng gusali. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang pagputok ng baril ang umalingaw-ngaw. Hindi ito sa pulis. Galing ito sa direksyon ni Don Teofilo. Isang matalim na sigaw ang bumasag sa katahimikan. Hindi si Rafael ang tinamaan, kundi ang poste sa itaas ng matanda na unti-unting bumagsak dahil sa tama ng bala. Sa isang iglap, nabagsakan ng mga guho ng kisame si Don Teofilo dahilan upang hindi na siya makagalaw. Ang mga pulis ay mabilis na pumasok at sinunggaban ang matanda. Habang kinakaladkad si Don Teofilo palabas, tumingin ito kay Amara ng may kasuklam-suklam ng ngiti. Nanalo kayo ngayon, pero ang mga lihim na baon sa nakaraan, hindi kayo patatahimikin habang buhay. Nang mailabas na ang lahat, nanatiling nakatayo ang mag-asawa sa gitna ng abandonadong bodega. Ang diary ay ligtas na hawak ni Amara. Sa wakas, ang mga kadena na matagal na gumapos sa kanila ay tuluyan ng naputol. Tapos na, bulong ni Amara habang nakasandal sa dibdib ni Rafael. Simula pa lang, Amara, sagot ni Rafael, habang hinahalikan ng noo ng kanyang asawa. Simula pa lang ng buhay na dapat nating tinatamasa. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang mahabang buntong hininga ng kaluwagan. Ang mansyon na dati ay puno ng malamig na hangin at mapanlinlang na mga anino ay unti-unting napuno ng liwanag. Si Don Teofilo ay kasalukuyan ng nahaharap sa sunod-sunod na kaso, kabilang ang pagpatay, paglustay ng pondo at ang ilegal na pagpapakulong sa mga inosente. Habang ang hustisya ay unti-unting nakakamit sa korte, mas pinili ni na Amara at Rafael na lumayo muna sa ingay ng lungsod. Dinala ni Rafael si Amara sa isang maliit na bahay sa gilid ng dalampasigan sa Batangas. Isang lugar na malayo sa kumpanya, sa mga utang na loob, at sa nakakalunod na yaman. Dito sa harap ng malawak na dagat, unti-unting naghihilom ang pisikal na pangangatawan ni Rafael. Ang bawat araw ay isang pasasalamat. Amara, tawag ni Rafael isang hapon. Habang nakaupo sila sa buhanginan, pinapanood ang paglubog ng araw na nagkukulay ginto sa abot-tanaw. Hindi ko akalain na makakaabot tayo sa sandaling ito. Noong mga panahon na pilit kitang itinutulak palayo, akala ko ay hanggang doon na lang ang kwento natin. Akala ko, ang katapusan ko ay ang pagsisimula ng kalungkutan mo. Hinawakan ni Amara ang kamay ni Rafael at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Ang nakaraan ay isang guro, Rafael. Masyado tayong nag-focus sa kung ano ang kailangang gawin para sa pamilya, hanggang sa nakalimutan na nating maging tao. Nakalimutan nating mahalin ang isa't isa nang walang halong responsibilidad o utang na loob. Tumango si Rafael at tiningnan ang dagat. Ngayong wala na ang mga kadenang iyon, ano na ang plano mo? Gusto mo bang bumalik sa kumpanya? Gusto mo bang kunin ang lahat ng kinuha sa'yo? Umiling si Amara. Isang mapayapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kumpanya ay hindi nagbigay sa atin ng kaligayahan. Ang kinuha sa atin ay panahon at iyon ang gusto kong bawiin. Gusto kong magtayo ng maliit na foundation para sa mga batang biktima ng mga maling diagnosis at pang-aabuso ng mga taong tulad ni Teofilo. Iyon ang magiging pamana ng ating mga magulang. Hindi yaman, kundi pag-asa. Sa kanilang pag-uusap, hindi nila napansin ang paglapit ni Manang Rosa mula sa bahay. May dalang tsa at isang maliit na sobre. Hiha, Rafael, may sulat na dumating mula sa ospital sa ibang bansa. Wika ng matanda. Binuksan ni Rafael ang sobre. Ito ay ang resulta ng huling bone marrow transplant na ginawa sa kanya bago sila tumakas sa mansyon. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pagbabasa ng mga medical na termino. Habang tumatagal, ang kanyang mga mata ay unti-unting nanlalabo dahil sa luha. Inabot niya ang papel kay Amara. Amara, malinis na ang lahat. Bulong ni Rafael,
Ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na emosyon. Wala na ang mga abnormal na selula. Sabi ng doktor, wala na akong sakit. Buhay na buhay ako. Hindi makapaniwala si Amara. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Hindi na dahil sa pait kundi dahil sa labis na kagalakan. Yumakap siya ng mahigpit kay Rafael. Ang kanyang mga hikbi ay humalo sa tunog ng hampas ng alon sa pampang. Milagro, bulong ni Amara. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ang pagtataksil, ang sakit, ang banta ng kamatayan, sila ay nakatayo pa rin. Ang mga sugat ng nakaraan ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala kung gaano katibay ang kanilang pinagsamahan. Sa gitna ng dalampasigan, habang ang araw ay tuluyang nagtatago, isang bagong kabanata ang naghihintay para sa kanila. Isang kabanata na hindi isinulat sa kontrata, kundi sa kanilang sariling mga puso. Ang simbahan ng San Sebastian sa Batangas ay hindi kasing laki o kasing engrandeng yung mga cathedral sa syudad. Ito ay maliit, luma, at ang pinturang puti nito ay unti-unti nang nagbabalat dahil sa alat ng hangin mula sa dagat. Ngunit para kay Amara at Rafael, ito ang pinakamagandang lugar sa mundo. Isang taon na ang nakalilipas mula noong gabi ng kaguluhan sa mansyon. Ngayon, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, muling naglalakad si Amara sa gitna ng pasilyo ng simbahan. Hindi siya nakasuot ng mamahaling trahe de boda na gawa sa silk at lace, gaya ng dati. Ang kanyang suot ay isang simpleng puting bestida na may disenyong bumabagay sa payak ngunit malalim na pagmamahal na mayroon sila. Sa dulo ng altar, naghihintay si Rafael. Nakasuot siya ng simpleng lino na kamiseta. Ang kanyang mukha ay hindi na maputla. Ito ay puno ng buhay, puno ng kulay, at higit sa lahat, puno ng kapayapaan. Nang marating ni Amara ang altar, hindi sila nagpalitan ng mga formal na panata na nakasulat sa papel. Sa halip, pagkahawak ni Rafael sa kanyang mga kamay, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Amara. Amara Villanueva, pagsisimula ni Rafael, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katapatan. Dati akala ko ang pagmamahal ay ang pagprotekta sa iyo ng mag-isa, kahit na masaktan ka. Ngayon, alam ko na ang tunay na pagmamahal ay ang paglalakad ng magkasama sa gitna ng bagyo at sikat ng araw. Patawarin mo ako sa lahat ng pasakit. At salamat dahil hindi mo ako binitawan kahit na gustong-gusto ko ng sumuko. Rafael Laquesta, sagot naman ni Amara, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Pinatawad na kita bago pa man tayo magsimula. Ang nakaraan ay hindi na natin mababago. Pero ang kinabukasan ay atin nang susulatin. Mula ngayon, wala nang lihim, wala nang utang na loob. Tanging pag-ibig lamang ang magtatali sa atin. Pagkatapos ng maikling seremonya, habang lumalabas sila sa simbahan, sinalubong sila ng mga ngiti ng iilang taong naging saksi sa kanilang paghilom. Si Manang Rosa, si Lucas na ngayon, ay tumutulong na sa kanilang foundation. At ilang mga kaibigang tunay na nagmamalasakit. Walang mga cameraman, walang mga pahayagan, walang mga kasinungalingan. Ang lahat ay totoo. Habang naglalakad sila patungo sa dalampasigan, kung saan nakahanda ang isang simpleng salusalo, huminto si Amara at tumingin sa malayo. Rafael, sa tingin mo, sapat na ba ang lahat ng ito? Tanong niya habang dinarama ang hanging dagat. Niyakap siya ni Rafael mula sa likuran at ipinagtagpo ang kanilang mga labi sa isang matamis at mabagal na halik. Sapat na ang makita kitang nakangiti ng totoo. Sapat na ang malaman nating ang katotohanan ang nagpalaya sa atin.